Magandang araw, grade 11 students from Nuestra Señora de Aranza Parroquia School. I am your teacher, Mr. Blandar Milcaritan, and today we're going to discuss about the Philippine President. So this particular topic can be seen in the Article 7 of the Philippine Constitution of 1987. So if you want to do further research, yun ang una yung titignan, yung Article 7 ng Philippine Constitution. So let's proceed with our discussion for today. So, um, kung boboto kayo noong 2022, no? Kung bumoto kayo, halimbawa, no? Let us assume na bumoto kayo ng 2022 election. Sinong pipiliin niyo sa mga susunod? Si Ernie Abella, Lodi de Guzman, Isko Moreno, Norberto Gonzales, Panfilo Lacson, Faisal Mangundato, Bongbong Marcos, Montemayor, Jose Montemayor, Manny Pacquiao o Robredo, Leni Robredo. Ayan. So, tingnan nyo kung sino yung boboto nyo kung pinaboto na kayo noong 2022. Ayan. Bakit? That's the question. Bakit nyo sila binoto? Ayan. So, gagawa kayo ng written works tungkol dyan. No? Pili kayo dyan kung sino yung binoto nyo na eleksyon o sino yung iboboto nyo kung sakaling nakaboto na may pagkakataon kayong bumoto nung 2022. So, bakit? Written work yan So, what is the role of the president? So, ano ba yung presidente sa atin? Ano ba yung ginagawa niya sa bansa natin? Yan, makikita niyo yung mga larawan ng mga presidente, no? Maganda nga rito sa picture na galing sa Kuiper, no? May mga larawan na may mga aktual na larawan na ng mga presidente, karamihan. No? Kasi usually, bigyan ko lang kayo ng konting trivia, no? Ah, sa mga libro kasi dati, kaya puro drawing lang ang picture ng mga presidents nun. Kasi may mga copyright yan eh. Halimbawa yung picture na yun, kapag ginamit mo yung picture nung actual picture sa history book, babayaran mo yon bawat isang larawan sa may-ari ng picture. So usually sa mga history books, ang nangyayari, kaya puro drawing-drawing lang, kasi nga para maiwasan na magbayad ng copyright sa mga sa mga tawag dito, ah, maiwasan magbayad ng copyright. Yan. Yan. So, dito sa talakay na to, didiscuss din natin kung ano ba yung mga kapangyarihan ng presidente. Yan. So, ano ba yung kahalagahan nila bilang punong ehekutibo or chief executive ng isang bansa? So, ano naman yung mga qualifications din? Dito rin sa talakay na to, madidiscuss natin kung ano ba yung mga qualifications ng isang presidente, ng isang pangulo. Pwede bang tumakbo kahit sino? Ayan. Pwede ba kahit anong edad pwedeng maging presidente? Halimbawa, 25 years old, pwede ba maging presidente yon? How important is the presidency in building the nation and running the government? So, yan din yung isa sa mga katanungan. Yan. So, uh, yan yung mga katanungan na uh, sasagutin natin ngayon. So, ito nga, yung tungkol sa Philippine President. So, what are the roles and powers of the Philippine President? No? Para masabi mong may strong presidency sa bansa natin. So, makikita nyo rito yung mga roles and powers niya. Number one, yung emergency. Check nga natin. Yan. Yeah. So, ito yung mga ano, makikita nyo. Sa isang strong presidency, may emergency, budgetary, and other powers. Yan. Dapat meron talaga siya.
No, emergency powers, budgetary powers, and other powers. Yan. Ability to define the government's policy, direction, and priorities. So, ano ba yung, bibigyan ko lang kayo ng side questions, no? Ano ba yung naging government policy ni dating Pangulong Duterte at yung current president ngayon na si Pangulong Marcos? Siyempre, constant media and public attention. Yan. Tsaka cultural value as a symbolic national figure. Yun yun. Kaya nga talaga usually ang isang presidente they represented the country not only politically but also culturally speaking, no? Yan, cultural value kasi. Yan. So, these are the roles of a president, no? Number one, siya yung tinatawag na head of state, no? Involves acting as a ceremonial and living national symbol. Yan. So, kapag may darating na mga diplomat, foreign diplomats o kahit mga foreign head of states, ceremoniously ang presidente ang sumasalubong yan. Sa kapag may mga importanteng kaganapan sa Pilipinas, no, lalo na sa kasaysayan, makilala yung EDSA People Power, EDSA People Power Revolution, pag mga National Heroes Day, Araw ng Kalayaan lalo na, yan, they must lead the ceremonies. So, bukod sa pagiging head of the state, uh, the president is also the head of the government. Yan. So it involves providing the government its policy direction and priorities, which are primarily expressed through his or her electoral campaign platform. Yan. So kung mapapansin nyo, usually hindi lang to power kundi authority din kasi uh, ito yung yung kapangyarihan na vested sa kanya, no. Kaya nga habang ang isang presidente ay isang presidente, lahat ng sasabihin niya na pulisiya ay kailangan masunod hangga't maaari, no? Ngayon, pag hindi na siya presidente, ano man yung polisiya na gagawin ng susunod na presidente, maaaring wala na siyang kinalaman doon. Ah, at hindi niya na pwedeng ipilit yung polisiyang binigay niya dati na dapat ipagpatuloy pa rin ng susunod na presidente. Kasi nga, ah, yun yung ano, yun yung nakasanayan. Kaya nga, um, sa isang bansa na may ganitong klase ng sistema, no? Ang kagandahan dito kung halimbawa tiwali ang isang presidente, maaaring yung mga pangit na polisiya, hindi magandang polisiya na ibinigay niya, maaaring mabago. Pero kung halimbawa matino ang isang presidente na pinalitan ng isang tiwaling presidente, maaaring yung magandang polisiya niya mapalitan ng mga hindi magandang polisiya na laban sa mga manggagawa, laban sa mga mismong mamamayan, at maaaring pumabor sa mga negosyante lamang at saka sa mga politikong nais magnakaw sa kaban ng yaman. So, sa Pilipinas kasi unlike sa ibang bansa, may continuity ang mga polisiya eh. Sa Pilipinas kasi isa sa mga disadvantage niyan, bawat presidente kasi well, hindi lang sa presidente no, kahit sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, they want to leave legacy. Yan. So, um, since they want to leave a legacy, sometimes yung dating legacy, they are trying to replace it with their own. So, defined as being the country's chief executive who execute laws and formulates policies for the state's well-being. Yan. At times, these laws and policies are subject to opposition. Yan. Pwede siyang pumirma, no, execute the law. Pwede niya rin yung tanggihan, yung batas. Ang tawag noon, yung kapangyarihan niya na tumanggi sa
sa inihahain na batas, lalo na kung may nakikita ang presidente na hindi maganda sa batas na yon o hindi konstitusyonal sa batas na yon, ay veto power. So, anong tawag ulit? Veto power. Yan. Pwede rin siya mag-formulate ng policy. May mga executive orders ang presidente. So, merong mga order ang presidente, para siyang batas pero pwedeng maging temporary, no? Lalo na yan ay executive order, pwedeng yung sumunod na presidente, pwedeng tanggalin yung executive order na yan. Yan. So, kaya nga tinawag siya na chief executive. They execute the law, no? Kaya nga sa ano dito sa Article 7, nakalagay doon kung na executive department, no? These uh, they are to execute the law. Yan. Kasi nga may tatlong branches tayo ng gobyerno at sila yung nagpapatupad, nag-execute ng law. So, ayan. So, it involves leading the executive branch and orchestrating how it would implement laws. Yun. Paano magkakaroon ng implementasyon? Kasi siyempre, ang pag-i-implement ng batas, kailangan niyang, number one, kailangan niya ng pondo. Di ba? Kaya nga, naging mainit ang usapin last year yung tungkol sa, yung, lalo na nung eleksyon, yung tungkol sa, yung free education, no? There are netizens who claim that former President Duterte is to be credited. Pero there are some people who says that Bam Aquino is the main proponent of the law. Yun. Pero may iba rin na nagsasabi na uh, uh, they should be both credited. At sa isang interview nga, sinabi nga ni Bam Aquino na mahirap talaga yung pondo na yun. Mahirap talagang i-implement yung batas na yun. Actually, sinabi nga ng mga kay kaalyado ni former President Duterte that time na mahirap i-implement dahil walang pondo. Pero the president that time execute the law pa rin. Kaya nga nagkaroon na tayo ng free education hanggang college levels, lalo na sa mga state colleges and universities. Dahil nga doon sa batas na yon at sa pag-execute ng batas. So, whether you want to credit the former president or you want to credit Bam Aquino, it's up to you. But the thing right now is we have the free education. So, the president is also the commander-in-chief. Hindi siya sundalo, pero siya yung sinusunod. Kasi nga, sa konstitusyon natin nakalagay na ang tao, no, ang civilian ang may authority over the military. And the president, as a civilian and the highest civilian of our country, he serves as the commander-in-chief. Kung ano man yung ipag-utos niya, lalo na sa mga usaping militar, whether it's internal or external, yun yung dapat na masunod. Yan. So it involves being the supreme commander. Yan. And its branches as a way to ensure civilian, nakalagay yun, civilian authority over the military. It also allows him or her, to declare martial law and suspend the writ of habeas corpus but subject to checks and balance by other branches. Yan. During the 1935 Constitution, martial law was very strong. And it entitled the former President Marcos, the senior one, Ferdinand Marcos Jr., no? It entitled him to grab the presidency for 21 years. Yun yun. So, dahil doon sa sa nangyari na yon, after ng 1986
People Power Revolution, nagkaroon ng interim na nagkaroon ng transition ng gobyerno. They drafted a constitution, no, after a year. And sabi nga ni dating Senador Juan Ponce Enrile, it weakened the martial law. During the time of Marawi siege of 2017, former President Duterte declared martial law in Mindanao. And during the time of martial law, writ of habeas corpus is suspended. Ano ba yung sinatawag na writ of habeas corpus? So, yung literal na kahulugan yan you shall have the body. So, ibig sabihin, uh, pag may writ of habeas corpus, kailangan maiharap yung nasasakdal sa harap ng korte para maiwasan yung tinatawag na arbitrary detention o yung illegal na pagkakakulong. Pero during this time, lalo na kapag martial law, pag may gera, insurrection, suspended ito. Yan. Pero sa 1987 Constitution, may check and balance na. Hindi pwedeng ang presidente lang ang magde-decide ng martial law. Kailangan may say din ang Judiciary Department and the Legislative Department. Yan. So ito na yung kaninang sinabi ko, yung writ of habeas corpus. No? So, yan. Para hindi nga magkaroon ng tinatawag na arbitrary detention or illegal na detention, pagkakakulong. Yan din sinabi ko kanina, yung martial law, kailangan 2 months lang at most in case of rebellion and invasion katulad ng 2017 Marawi siege. Yan. Or kapag merong public safety. Yan. So, may kinalaman sa public safety, yon kailangan mag-declare ng martial law. So, meron pa ring martial law, pero it is greatly weakened. Hindi katulad nung martial law nung 1935 Constitution, talagang nakita nila yung loophole ng 1935 Constitution. Kaya nga, most uh, most of the Marcos cronies and Marcos itself grabbed the power of presidency for 21 years. Yeah. So the president is also the chief diplomat. So it involves crafting and executing the country's foreign policy. Paano ba tayo makikiharap sa mga sa mga paano ba siya makikiharap sa iba't ibang bansa, sa mga leader ng mga bawat bansa. Yan. So, ayan, usually kapag pumupunta ang presidente sa ibang bansa, hindi lang political diplomacy ang dala-dala niya, kundi economic promises din ang binabalik niya sa mga mamamayan ng bansang ito. So siya yung tinatawag na chief diplomat. So sa Administrative Code of 1987, Executive Order 292 grants the President the following powers. So number one, first, is the power of appointment. Yan. Appointing government workers and officials. Pero hindi siya absolute. Kasi sa Pilipinas, may tinatawag na Commission of Appointments. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga senador tsaka nasa House of Representatives. Kaya nga dati, when Gina Lopez was appointed as the Secretary of DENR, the Commission of Appointments parang rejected the appointment. Kaya sandali lang naging secretary si Gina Lopez noon. So, ordinance power, issuing pieces of legislation directing the executive branch operations. So, yun. Yung ordinance, no? Yan. Na may kinalaman lang sa executive branch. Yan. So, power of general supervision over local governments. Yan. Supervising and coordinating with local governments. Yan. Sila yung talagang kaya nga ang mga presidente kapag bumibisita sa mga bayan yan, chine-check nila
siyempre yung kalagayan ng mga local government. Pag sinabing local government, mula sa probinsya pababa sa mga barangay, yan ang tinatawag na local government. So, power over aliens. So, deciding immigration issues. So, power of eminent domain and es, uh, sorry, escheat, sorry, nakalimutan ko yung pronunciation nito. Escheat or escheat, no? Seizing private property for public use. Yun yung tinatawag na power of eminent domain. Kaya nga dito sa San Mateo, di ba yung C6 na daanan, no, sa may pure gold? Ah, maraming bahay ang natamaan doon, pero meron tinatawag na power of eminent domain. Tanggalin yung mga bahay na yan, gagawa natin ng kalsada. Pero siyempre, nakalagay sa konstitusyon na bagamat may power of eminent domain, yung mga masasagasaan ng lupa na yon na may-ari before, kailangan bigyan sila ng just compensation. O yung compensation na halimbawa sa lupa, dapat bigyan sila ng compensation na malapit sa usual na market price nung lupa na yon. Kaya kahit may power of eminent domain, ayun, kahit may power of eminent domain, ay, ayun, nag-post ako ng konti, no? May ginawa lang kasi. So, balikan natin yung ano, no, yung power of eminent domain and itatama ko na yung pronunciation, no? Escheat. Yan. So, yung kanina, yung power of eminent domain, na ipaliwanag ko na. Yung escheat, medyo legal term pala to. Ang ibig sabihin nito ay kapag ang isang lupa wala na nagmamay-ari, no? Bawa, patay na yung may-ari. Tapos matagal siya nakatenga. Ibabalik siya sa public, sa gobyerno. Parang ganon. Ibabalik siya sa gobyerno o sa state na para pwede niya ulit i-distribute, ibigay, or ibenta. Yun pala yung ibig sabihin ng escheat. So, power over ill-gotten wealth. So, sequester and freeze assets ill-gotten by corrupt leaders during Marcos dictatorship. Yan. So, siyempre sa kasaysayan natin, isa sa mga pinakamalala talaga during the the presidency of former Ferdinand Marcos Jr. kasi marami talagang pera ang alam mo na ang nawala, no? At na ninakaw. So, makikita nyo rin sa Article 7 ng Executive Department yung mga yung mga constitutional qualifications. Ayan, kaya nakalagay dyan, no, constitutional qualifications. Kailangan, sa 1987 Constitution, nakalagay doon ang mga qualifications. Number one, natural born Filipino citizen. So si Lucio Tan ba na galing China, pwede ba siyang maging presidente? Yan. Siyempre hindi. Kasi dapat natural born Filipino citizen. Registered voter, kailangan registered voter siya. Marunong siya magbasa saka magsulat. Yan. Basta walang pinipiling kurso rito actually. Kasi sa kasaysayan nga ng ating mga naging presidente ng Pilipinas, may mga magsasaka, may negosyante, ekonomista, abogado ang madalas, kung hindi ako nagkakamali. Siyempre sundalo. Yan. Pero yun nga, able to read and write lang. Ito nga ang pinakamadaling siguro kung sa job application, ito ang pinakamadali. Basta marunong ka lang magbasa at magsulat. Yan. Kailangan sa election day, halimbawa, sa mismong election day, 40 years old siya. Yun. Ganun lang kasimple. Yan. Usually, every yan ano ba? Nakalimutan ko na kung basta first week yan ng May, nangyayari yung election, di ba? Monday ata yun. Ay, sorry. Check ko nga ulit. Baka nagkamali lang ako. So, dapat 40 years old ang edad niya. So, dapat, halimbawa, kung
pinanganak nga siya dito pero tumira naman siya sa ibang bansa, kailangan tumira muna siya ng diretso sa Pilipinas, no? Straight, ano, kumbaga, 10 taong singkad. Yan. So, ibig sabihin ng singkad, straight, ano yun, diretso yun. Continuous. Yan. Bago yung eleksyon. So, ilang taon, no? 10 taong singkad. Hindi siya pwedeng, walang putol. Walang putol. Tapos, sa term niya, syempre, kailangan siyang iboto ng mga tao. Unlike sa Amerika na may tinatawag na college electoral system na kung saan hindi popular vote doon, college electoral. Yan. Ibig sabihin, bawat state may mga points sila, college electoral points. Kaya kahit sobrang dami ng bumoto sa isang estado, pero ito lang yung college electoral points niya. Tapos nakuha nung iba yung mga boto na kahit ko konti lang yung population, pero may points pa rin yun. Kanya yun lahat. Yan. I-search niyo yung mga college electoral points ng bawat estado sa United States. Kaya nga sa Amerika, may times na ang isang presidente nanalo siya through popular votes. Pero natalo siya through college electoral votes. Yun yun. Sa atin, sa Pilipinas, yung boto, straight na boto ng mga tao. Yan. So, his or her term lasts for 6 years, which will begin at noon of June 30. Doon magsisimula yon, June 30. Yan. Tapos, magkatapos din siya ah, ng same date, no? After 6 years. Sa Constitution natin, bawal ang re-election ng presidente. So, syempre, base ito sa kasaysayan natin. Di ba? Kasi during the uh, in 1935 Constitution, the president only uh, held the office for 4 years. Pero they are entitled for re-election. Kaya nga si Marcos noon, tumakbo siyang presidente noong 1965, di ba? Nanalo siya. Tumakbo ulit siya noong 1969. Nanalo siya ulit. Kaso, nung pangalawang term daw ni Ferdinand Marcos noon, was marked by corruption and other scandals. Kaya nga nakikita daw ayon sa mga ibang eksperto, no, nakikita nila na matatalo si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 1973 election. Kaya nga sinasabi na nag-announce siya ng martial law noong 1972 to suspend the election. Sorry. To suspend the election of uh, 1973. Kaya nga, for the past 9 years, ayun, nagkaroon, from 1972 to 1981, martial law. Suspended ang election noon. Yun. Ngayon, dahil nga sa nangyari, ang isang presidente ngayon, 6 years na lang siya magiging pinuno ng bansa. Pero bawal na siyang tumakbo ulit. Yun yun. Sabi ng professor ko dati sa Rizal, no? A good 6 years is short enough for a good president, but long enough for a bad one. Yun yun. Kaso, yun nga, we have to wait for 6 years. Although may mga instances katulad nung nangyari kay dating Pangulong Estrada noong 2001 na napatalsik siya ni Gloria Macapagal Arroyo at kaya nga ang pangalawang pinakamatagal sa atin si Gloria Macapagal Arroyo parang 9 years from 2001 to 2010. Pero kasi yung 2001 through people power ang tawag nila doon ay EDSA 2. Yun yun. Pero other than that, 6 years lang talaga. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation,
the vice president would succeed the president. If a vice president succeeds a president for 4 years, the VP will not be qualified for the presidency again. Yan. So yon, so mayroong ano no, kung 4 na taon siyang nagano, di siya pwedeng tumakbo bilang presidente pala. The VP cannot serve for more than 2 consecutive terms. Kaya nga sa yung ah, medyo kini-criticize nga yung March nung mga nakaraang taon kasi nga ah, bakit daw they are not calling for the resignation of the president, of our president today. Eh, sinasabi na yung kamag-anak nga ng presidente natin ngayon ay siya yung mastermind ng corruption. Sinasabi ayon sa ano. So dapat mag-resign na raw. Pero ah, base na sa mga nakikita ko sa balita, ano, ayaw ayaw nila at sa personal kong nakikita, lalo na sa social media, ayaw nilang matanggal si President Marcos kasi ang papalit daw si Vice President Duterte. Kasi nga, yun yung line of succession. Ayaw nila kay Marcos, ayaw din nila kay Duterte. Yun. Kaya nga ang panawagan ng iba, kung magre-resign si Marcos, dapat daw mag-resign din si Duterte. Yun ang ano. Kasi nga, may line of succession yun. President, Vice President, Senate President, or Speaker of the House. Dalawa yan eh. Special elections will start if the first two are unavailable. Yun. Yun. Magkakaroon daw ng special election. Yan. So, ito po. So, the president or the vice president may be removed from office by impeachment. Yan. So, ito na. Naririnig niyo yung mga kaso yung ano ngayon, impeachment, ano, tungkol kay Vice President uh, Duterte at kay President Marcos ngayon. So, the grounds for impeachment are culpable violation of the Constitution. No, yung matinding paglabag, no? No? Yung makasalanang culpable, no? Uh, makasalanang violation ng Constitution. Treason, pagtataksil, bribery, yan, panunuhol, no? Graft and corruption, pagnanakaw sa kaban ng bayan, corruption, at pang-aabuso sa kapangyarihan, graft, and other high crimes, or betrayal of public trust. So makikita niyo yan sa Section 2, Article 11 ng 1987 Constitution. Yan. So during the Duterte administration, so it is known as a populist leadership. Ayon sa ayon sa dalawang author na si Curato at si Thompson, no, ang known for populist leadership and authoritarian policies that devaluate the country's liberal democratic institutions. Pero syempre, sa iba naman, sa mga ibang mga tao, it is Duterte was considered as the one of the best presidents, ayon sa iba, no. Kung titingnan mo yung iba. Pero sa iba, sa mga kanyang kalaban, sinasabi na talagang nagkaroon ng human rights abuses during that time. Ayan. So, one under the campaign platform to end corruption, criminality, and illegal drugs in the country. Yun yung ipinangako niya during election. Yon. So, ayon kay Curato, Duterte activated people's anxiety about drugs and successfully turned it into security crisis instead of medical issue. Yon. So, sa ibang bansa kasi, kunyari, sa Portugal, yung drug addiction was considered a medical issue. Kaya nga, ang sinasabi, ginamot daw. Sa Portugal, naging successful ang kanilang war on drugs sa bilang pagtingin dito sa kaso na to as a medical issue. So parang ang nangyari na decriminalize. After 6 years, yung ginawa ng Portugal
ay ginaya naman sa Brazil. Sa Brazil. Yan. Ang basa nila doon, Brazil. Kabaligtaran naman ang nangyari. Mas lumala yung addiction ng mga tao sa crackpot na tinatawag. So, ganun nangyari. May kasabihan nga, ah, hindi porket nangyari dito sa isang lugar ay hindi porket posible sa isang lugar ay maaaring posible rin sa isang lugar. Ayon kay Thomson, Duterte represents Filipinos' disappointment with EDSA people power inspired reformism. Thus, their willingness to embrace desperate measures like violence and authoritarianism. So especially during before Duterte became the president, galing kay Aquino. Although yung supporters ni President Aquino that time uh, um, highlights the economic reform of Aquino administration. Pero marami pa ring mga issue sinasabi katulad ng SAF 44, yung laglag bala, tapos yung mga kakulangan ng mga car plates, ganyan. So parang ang mga ibang tao nakulangan. Kaya nga sabi nga ni Thompson, so bumalik sila sa populist style, yung kumbaga popular sa masa. So the Duterte administration's impact, the policy of the Duterte administration are said to have endangered nation state building and democratic rights despite people's support and approval. So according sa United Nations OHCHR, no, noong 2020, there were 8,663 extrajudicial killings and hundreds of human rights violations during the Duterte administration. Actually, ito nga ang isa sa mga dahilan kung bakit si dating Pangulong Duterte ay nakakulong ngayon sa Hague sa Netherlands dahil sa mga extrajudicial killings. So, bukod sa tanong kanina sa unahan, yung kung sino iboboto mo, isama mo ah, sa isang papel pa ulit, sa isang hiwalay na papel, ay hindi, sa isang pagsamahin nyo na lang, no? So, are you satisfied with the Marcos administration? So, that's the question. Yan. Tapos ito pa, no? Ito pa yung isasama nyo. What are the problems should the president address today? Yan. So, yan po yung isasama nyo na dalawang question. Are you satisfied with Marcos's administration? Uh, then, what are the problems should the president address? So, yan po, dyan lang po nagtatapos ang ating discussion for today about the Philippine president. So, here are the references if you want. Yan. So, maraming salamat, grade 11 Bea and as students. God bless po sa atin.